kapurihan at kapasalamatan. Ang pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Dobling paggalang po sa ating beloved Pastor Wildy E. Almeda at sa patuloy na pag-alala sa mga turo ng ating Mama Dear. Ganon din po sa kanyang mga anak, sa pamilya, at sa atin pong lahat ng preachers, lahat po ng manunugtog, mga awit, at sa atin pong lahat, mga kapatiran, baguhan man o datihan, isang magandang tanghali na po sa ating lahat. Nagpapasalamat po ako sa ating mahal na Panginoon sa patuloy po na kabutihan niya sa aking buhay. Bagamat ako po isang hindi naman talaga perpektong tao, pero nandiyan po yung patuloy na paggabay, pag-ingat niya sa aking buhay. Lalo't higit po sa pagising pa lang po, makikita ko na po yung talagang pinagpapala po ako ng ating Panginoon dahil po sa kalakasan pisikal, hallelujah, patuloy niya pong ginagawad, bagamat ang akin pong katawan ay sadyang mayroon pong dinaramdam, ngunit sa kabutihan po ng mahal na Panginoon, ayan po ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Patuloy ko pong pinasasalamatan ang ating Panginoon sa patuloy po na biyaya sa araw-araw na pinagkakaloob niya. Bagamat hindi na po ako almost 3 months na po akong hindi nakakapaghanap buhay, pero nandiyan po yung suporta niya sa araw-araw. Kaya ayan po ay napaka po sa pakiramdam na talagang nandiyan po yung pagsusuporta ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kinokomport niya po ako sa kabila ng aking pag-iisa. Ni minsan hindi ko po naramdaman na nag-iisa lang pala ako sa bahay. Ang pakiramdam ko po yung marami kami kasi kung minsan nga kinakausap ko po yung sarili ko, nagsasalita ako na, kumbaga kausap ko yung sarili ko, nararamdaman ko na may kasama ako. Kaya ayan po ay napakalaking biyaya sa aking buhay na sa pag-iisa ko po, hindi ko nararamdaman yung kalungkutan. At i-share ko lamang po yung sa dati pong inalisan ko po na simbahan. Patuloy po silang nag-chat sa akin, nagte-text. Nasabi po nila, namimiss na daw po nila ako. Lalo't higit po ngayong magpapasko na naman kasi po every time na may may gawain din po kami sa pagta-Thanksgiving. Nandiyan po yung halubilo ko po na dahil ako po talaga hindi masyadong po sa mga kasama. Pero po, lalo't higit po nung ako'y nagkaroon ng problema sa kasamahan ko sa kabila, nawala na po ako ng, yung bagang, ang tingin ko baka ako'y magkamali. Kaya po umiiwas ako, kumbaga, pagpunta ko ng church lang talaga. Minsan po iniisip ko yan, nasa bahay ako, bakit kaya parang hindi na po ako marunong makipaghalubilo sa kapwa. Kasi natatakot nga po ako na baka ako'y magkamali na yun ang umpisahan ng hindi pagkakaunawaan. Pero hindi naman po ako yung taong mahirap kausapin. Pero nagpapasalamat po ako sa ating Panginoon sa patuloy na pagpapaalala niya sa akin. Dahil po talaga po ang lahat ng bagay, kung ipagkakatiwala natin sa ating pinakamamahal na Panginoon, naririyan po yung reminder niya. Minsan nga po, may time na ang iniisip ko palagi yung para sa kinabukasan pa rin ng mga anak ko, bagamat malalaki na po ang anak ko, pero naiisip ko po na kung ako po'y aalis na sa mundong ito, gusto ko rin sila na may maiwan akong maayos na tahanan. Pero pinagkakatiwala ko po yan sa ating pinakamamahal na Panginoon na siya magpo-provide ng aming tahanan. Dahil po ang bahay po namin ay sadyang lumang-luma na. Kumbaga pag umulan po sa labas, ulan din po sa loob. Pagka-araw po, maliwanag din sa loob. Pero hindi po ako nawawala ng pag-asa na ipagkakaloob yan sa atin ng mahal na Panginoon.
Kaya nagpapasalamat po ako sa mga pagpapala dahil meron po akong mga natatanggap na blessing, pero siguro saka ko na po isasabihin dahil po talagang, kumbaga, nakakatawa po na kahit hindi ako perpekto, pero naririyan po yung dinidinig ng ating Panginoon ang aking kahilingan. Kaya nagpapasalamat po ako sa kabutihan ng ating Panginoon. Ang kapurihan po at kapasalamatan ay natatangi lang po sa ating Panginoon.